Galing akong bedside, tapos ayoko na. Nag-resign na ako. Doon kasi sa bedside, grabe ang physical tsaka emotional stress. Grabe na yung anxiety ko. Pero at the end of the day, sabi ko, plano pala talaga ni Lord kasi binigyan ako ng mas magandang role. Today, we'll be talking about soft life nursing. Buhay ng isang nurse beyond the bedside. Maraming roles na maybe more suitable for you, for your situation. Kung saan ka may peace of mind, dun ka. And also, tayo mga Pinoy nurse, Magaling tayo. Madaling mag-adapt. So I'm very happy now kasi soft life Wow, nursing soft life. na. Life beyond the bedside. Success. Oo. Sumakses. Sumakses na. What's up mga Nurse Squad? It's another day, another nurse. This is Siege Manto. I'm your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Nurse Show! Bro, I'm so excited kasi this episode, kasama natin ang isang soft life nurse gaya ko. So makaka-relate ka talaga dito. Ikaw, makarelate ka din kasi kamalay mo, baka in the future, gusto mo din Lagi ako nagtatanong yan sa'yo, di ba? Oo. At maraming nurse squad natin nagtatanong kung bakit ka digital nurse or Soft yung life nurse. soft life At tawag ng nurse. soft life kasi Soft lang yung buhay. Yes. Madami nagme-message sa akin and I'm sure madami din nagme-message sa guest natin. So, wag na tayong mapatumpik-tumpik pa. Ladies and gentlemen, mga nurse squad, please welcome Hella T! Everyone. Hi, Hella. Hello. Thank you so much for coming. Yes, Thank you welcome for to the inviting show. Today we'll be talking about soft life nursing, 'di ba? Gusto ko yan, bro. Soft. Si Hella bro sa TikTok, 'di ba? Yung name mo is Life Beyond the Bedside. Yes. Wow. Buhay ng isang nurse beyond the bedside. Pero ano ba talaga yung work mo, Hella? So I'm a continuing healthcare nurse assessor. So part pa din ako ng NHS kasi maraming naguguluhan kasi maraming kinds of nurse assessor. Pero ako is a continuing healthcare. O kasi merong merong disability assessor, merong functional assessor. Madami pala yan. Madaming assessor. Siya, continuing. Continuing healthcare. Oh, yes. So from the word itself, parang Ano ba nagpapatuloy. yun? CHC. Ano ba yun? Ano ba yun exactly? Anong ba yung continuing? So, ang continuing healthcare is a kind of funding from the NHS. So, kami yung nag-a-assess ng funding eligibility ng mga patients or clients. So, for example, yung mga package of care sa bahay or yung nursing home placement, may funding ang NHS doon. Okay. As long as may health need ang patient. So, yun ang trabaho. So parang sa pagkakaintindi ko, kayo yung nag-a-assess sa mga patients if they need package of care? Ganun, tama ba? Hindi, sa funding lang. Sa funding lang? Okay. Alright. So, we work together with social services. Kasi who will be responsible for the funding. Kung may pera sila, pwedeng sila. Okay. Pero pag may health need, NHS yun. Pero kailangan pa din ng parang nursing skills for Yes. assessment. Because it's a band 6 role kasi. So, very helpful if meron kang community experience. So lahat kayo talaga dyan, band 6? Kasi Band 6, tapos band 7, band 8, gano'n. Yung pinakamababa, band 6. Pero I think some of the other teams, meron silang band 5. Pero kami, wala kaming band 5. Magandang malaman, meron palang ganyan na nurse. Diba? Ngayon ko lang narinig yan. Actually, sa kanya ko lang narinig. Kasi, di ba ako, NHS din ako. Kasi madami kasing, mga daming hiring that time, last time, nung nag-apply ako, madaming hiring sa NHS na mga non-bedside. Ngayon kasi hindi na masyado kasi feel ko sa amin na walang umalis. Sa inyo, madaming hiring ba sa Sa team namin, wala. Kompleto kami. Kasi walang umaalis. So yun, pag nakatikim ng non-bedside, parang hindi okay nabibitaw, no? Pero paano mo to siya nahanap? So, I think back in 2019, actually nag-apply ako. Nakita ko to. Parang may kaibigan ako naka-mention ng, kasi parang may kilala siya sa team. Pero hindi ako na shortlist. Hindi ka na backer. Walang kapit. So, 2022 nag-apply ako ulit. Parang nakita ko siya sa NHS Jobs. Parang wala akong, nag-agency kasi ako noon eh. Galing akong bedside. Tapos, ayoko na. Nag-resign na ako. So,
yun, habang nag-agency ako, tingin-tingin lang ako sa NHS jobs. Kasi, may goal na talaga ako na maging nurse assessor. So, yun. Plan mo na talaga, yan. Oo. Maging nurse assessor. Actually, nag-apply nga ako ng disability nurse assessor. Kaso, kasi yung nangyari sa akin, nasa bedside ako. Tapos, nung na-receive ko yung ILR ko, nag-resign ako the day after talaga. Wala pa akong work. So, nag-agency lang ako. Tapos, nag-apply ako ng disability nurse assessor. Pero may nangyari, parang yung agency, kasi private yun, hindi NHS yung disability nurse assessor. Okay. So, nag-apply ako, tapos yung agency, ang dami nilang hinihingi na papers, parang paulit-ulit. Pero, at the end of the day, sabi ko, plano pala talaga ni Lord. Kasi, binigyan ako ng mas magandang role. Ano bang ano mo? Yung experience mo pala, background mo as a nurse, nung bedside ka pa? Before ako naging nurse assessor, Oo. nag-oncology ward ako. Pero prior nun, nasa community ako. So, dumating ako dito sa district nursing team. Okay. Tapos, after ko nakapasa ng OSCE, nag-palliative care ako. So, after District nun, nurse palliative care, tapos oncology. tapos ito na. Marami na pala. So, Dito anong, yan sa UK. Yeah, pero dito sa sa Pilipinas. UK. Ay, by the way pala, si Hella is, so, she's also from Cebu. Yes, katulad ni si... Shoutout mga taga Cebu! Hello, mga taga Cebu. Pero hindi kami nagkita sa Cebu. Oo, batch pa kami. Kabatch pa kami. Saan sa Cebu? Sa Cebu City kami, ako lumaki, pero ngayon sa Talisay na kami. Katulad ni Sage din. Hindi kayo nagsalubong, no? Hindi. Baka nagkasakay kayo sa nurse jeep? kami. Pero anong work mo sa Philippines dati? Parang 2 years lang ako naging nurse doon. The rest, nasa call center ako. Tapos, nag-medrep din ako. So, yeah. So, kaya gusto ko yung work ko kasi katulad siya nung marami akong na-apply na skills tapos parang yung setup, parang nung medrep ako, nag-field ako, hawak ko yung oras ko. Yun yung nagustuhan ko din. Kasi parang mas mahaba yung time ko sa Pilipinas na hindi ako nurse. Oo. So, parang hinahanap ko yun. Nasanay ka na, no? Oo, parang dito, para pa din akong gumagala pag pumunta sa patient. So, masaya ako. So, bale pala itong CHC assessor. It's a hybrid job pala. So, Hybrid siya. meaning work from home and then you also go to the patients. Yes. So, sa mga bahay ng patients or sa nursing home. So, naging intentional ka talaga para sa position na to, di ba? Oo. Anong nag-trigger sa'yo? Para, sige, ayoko na mag-bedside. Gusto ko na ganito. Alis na ako sa oncology. Alis na ako doon. Doon kasi sa bedside, parang grabe na yung anxiety ko. Grabe ang physical tsaka emotional stress. Ganun talaga sa word. Yeah, after nung parang postpartum ako, tapos so grabe yung anxiety. Pagbalik ko, parang iba na yung feeling ko, pagod na ako. Tapos kinailangan ko talagang mag-therapy actually. Kasi na-diagnose ako ng high functioning anxiety. So, ano ibig sabihin ng high functioning anxiety? So, ibig sabihin nun, parang achiever ka pa din. Marami ka pa din ginagawa kahit may anxiety. Pero anxious ka. Oo. Chronic worrying, very critical ka sa self mo. Hindi man. Yung ganun ba, yung perfectionist ka, pag may mali ka, ginajudge mo yung self mo. Parang ganun You're siya. hard sa self mo, no? Pero nag-function ka nga kasi high functioning. Oo. no? Oo, kasi may ibang may anxiety na, hindi na talaga Yung nakaka-function. low functioning na yun. Ito, opposite siya. Okay, that's may Pala yun. May ganun, oo. Marami tayong nalalaman na bago dito kay Hella. Yeah. So, yun yung diagnosis ko. So, sabi nung therapist na yung trigger ko, work. So, we have to get rid of the trigger. So, nagsulat ako ng So, parang... nag-offsick siya. Pero nag-offsick ka nun? Hindi. Wala akong Anxiety, offsick. work-triggered anxiety. Pwede mo mag-offsick. Pwede. Kasi hindi nabayad eh. Di ba may... depende. Parang hindi ko naisip yun at Bayad the time. siya. Di mo naisip na magpahinga muna ako. Tapos, let's Kasi see. galing din ako ng maternity Ah, leave. Oo. Sabi nga niya, get rid daw sa trigger. So, nagsulat ako ng timeline na itong date na to, makukuha ko na yung ILR ko, magre-resign ako, mag-apply. May ganun ako. Pero hindi na ako ganun ngayon. Before lang, pag Pag anxious ka kasi, ganun. Kasi high functioning ka siya. Pag anxious ka, inisip mo, nakaplano yung pag-resign. Parang hindi na ako makatulog kasi pag gising ko, hindi ko nabigay yung ice. Doon sa pasyente. Kasi private hospital ako. So, Anong eyes? yung di ba naghihingi ng ice yung pasyente? maganon. Tapos, Pati ice. alala ko lang, natutulog na ako. Nabigay ko ba yung gamot? Ganun na kalala. Malala na, no? So, kailangan ko talagang Yung CDK. umalis. Hindi CDK tulog na ako.
So, kasi yung private hospital, yung mga pasyente, medyo kind of demanding sila. Palaging nagko-call bell, ganun. So, kasi nag-agency ako sa NHS parang isang buwan. Iba talaga yung pagod sa private. Ewan ko iba-iba kasi yung Baka yung experience, demand. pero- Baka yung demand kasi. Kasi oncology din, always sila in pain, nagsusuka, ang daming mga PRN na binibigay. May problema din ako sa management. Parang Napagod. nagsabay-sabay na. So, I'm very happy now kasi soft life Wow, nursing soft life. na. So gusto ko yung malaman kasi si Sitch, di ba, digital nurse. Hybrid ka rin, di ba, bro? Kasi for me, kasi yung digital nurse, para siyang umbrella term na itong digital nurse, madaming kinds of digital nurses. Sa akin naman, bro, is siya, virtual wards and remote monitoring. Sa akin is para siyang nasa ward lang, tapos sina-assess mo yung patients every day, tapos alam mo yung medications nila, you follow up the medications and all. So may patient list ka, parang allocation sa hospital ba? Okay, today you have 10 patients. So ganun. Review mo siya every day. Okay. So, sa inyo ba, meron ba kayong allocation or meron kayong target? Or So, parang- meron kaming caseload. Caseload yung tawag sa amin. So, binibigyan kami ng patient, ito yung caseload mo, tapos... per week or per day? Depende. So, may hindi lang kasi isa yung kind of assessment. So, marami kayong ginagawa like review, siguro mga 4 na klaseng assessment. So, depende yun. So, binibigyan kami ng list, tapos may mga new referrals, yun yung priority namin. Pero meron kaming target. Every week may meeting kami. Kumusta na yung dinidiscuss namin yung caseload namin weekly. So, hindi daily yung namin. Daily sa amin, Tapos Okay. walang same lang din, no direct patient care. Pero mas sa inyo, mas clinical skills. Mas medical skills. Sa amin kasi, nag-focus lang kami sa anong sinasabi ng, for example, sa nursing home, yung nurse. Ano ba yung needs ng patient. Tapos sinusulat lang namin kung ano. Tapos nagsuscore din kami. Ganun siya. Okay. Gusto ko malaman, bro, kasi natanong ko na kay Ella, ikaw, ano ba nag-trigger sa'yo? Trigger sa akin? Actually, nung sa previous job ko sa, di ba, digital nurse ako, before ako nag-digital nursing, theater nurse ako sa ICE. Tapos chill lang doon, bro. Actually, happy ako sa work ko doon. Yung mga kasama ko, okay din kasama ko. It's just like, I think ako lang to feel ko, it's a Gemini on me. Kaya, medyo sometimes na maboard ako Parang gusto ko mag-check ng mga jobs. Tapos na timing ko, pagka-check ko sa NHS jobs din nakita ko, may nakalagay digital nurse. Sabi ko, ano ba itong digital nurse? Nung una, akala ko, finger nurse digits. ba? Digits. Sabi ko, Okay. baka may mga sakit sa fingers, ganun. So, nung binasa ko yung job description, parang more on IT siya, mga medical device, technology, digital tech, ganun ba? So, sabi ko, parang maganda to kasi gusto ko talaga IT before. Yung first choice ko is IT. Tapos, pinag-nursing kasi ako ng mama ko. Pero okay lang, gusto ko naman ngayon. Pero, sabi ko, it's a good, parang bago to, parang medyo same sa gusto ko before ba. Parang ngayon kasi parang mix ng IT and nursing. nursing. So, kaya in-applyan ko. Tapos, sa awa ng Diyos, natanggap man. So, Walang nabuo ako. pagsisisi. Parang Walang nagiging pagsisisi. hobby na yun, no? Pag walang magawa. NHS parang jobs. NHS jobs, Yung iba nag-check ng mga bahay. Tayo, NHS jobs. Di lang sabi kapag talaga, exhausted ka na sa isang area. Yes. Ganun ginagawa mo, yung pag-toilet mo. Imbis na Ayaw ko na, parang tumitingin ka. Ayoko na. Lipat ako, ganun. Diba? Pero may iba bro na parang sinasabi nila, ayoko na, pero wala pa din. Wala pa rin Yun. silang ginagawa. Di, meron sigurong nagtatry, pero sortihan din kasi minsan, bro. Or hindi nila Alam na may meron. Or pala. meron din na, yung iba kasi, scared sila na comfort mag-umpisa. zone na nila. Parang, You want out of the box. parang bago na naman environment, di ba? Ganun. Yung iba sinasabi lang, buti daw yung kilala mo na yung kaaway mo kaysa hindi daw. Yung sinasabi ng iba. Ang dami kasing reason na parang nababurn out ka sa work kasi Ang dami. number one is yung physical stress talaga. Kasi nakapagod talaga sa work, di ba? Or minsan din yung environment mo. Yes. Yung Tama. management, Manager mo, mga kasama ganun. mo. Yung mental din, kung gaano ka. Sometimes kasi mentally draining yung yung work mo or mentally stressed, like madaming namamatay, ganun ba? Di ba nakaka-stress din yan? Kaya gusto ko yung work ko kasi we work autonomously. So, hindi ka masyadong always with your colleagues. Parang at peace ka ba? And masasabi mo ba na more time ka sa family mo ngayon? Of course. Kasi regular yung routine namin. Monday to Friday, weekends. Nakakapagplano ka talaga. So, Monday to Friday yung work mo, ilang beses ka nag-work from home? Usually, mga twice a week siguro. 3 times a week ako lumalabas. Average. So 5 days. 5 days. Pero yung base namin, home. So, like,
aalis ako ngayon, pero galing akong bahay, hindi galing office. Pero pupunta kami sa office pa din, pero hindi always. Kung gusto namin, pwede kami Yan ang mag-office. maganda kasi as a mom, di ba, ilan anak mo ngayon? Meron akong isang anak, 4 years old. Oh, di ba? Mas maalagaan mo, may time ka for your kid. Tapos, parang, yun kasi talaga yung gusto namin kasi maliit pa. So, gusto namin more time. Kaya yung asawa ko, after nung nag-maternity leave ako, part-time na talaga siya. Kasi, ayaw namin ilagay sa nursery at an early age. Kung kaya naman. Kasi, di ba, ang mahal. Tapos, mahal. yung sweldo napupunta lang sa Tapos iba pa nag-aalaga, di ba? Mas maganda pag hands-on talaga. Tapos nakikita ko naman sa anak namin na worth it talaga kasi super bait. Yung maganda talaga yung behavior ng anak namin. So, sa bahay mo, meron kang setup doon? Or may free laptop? Or May laptop na laptop? provided. Okay. Tapos, yung bahay kasi namin, 3-bedroom. So, yung isa, Parang ginawa mong office. So, yung setup ng asawa ko, tapos yung setup ko. Kasi yung asawa ko mahilig din sa computer games. So, ganon. tig-isa kayong setup. So, gano'n. Mas maganda yung sa kanya. Pero sa'yo, Ako laptop andito. lang sa'yo. Laptop, Hindi na tsaka may kailangan ng extra, may meron extra akong extra screen ka. monitor. So, di ba nag-receive ka rin ng calls? Ganun? Or ikaw ang tumatawag? Kasi ako yung nagbubook ng assessments ko. Okay. So, tumatawag kami sa nursing home, sa patients, so ganun. Tapos, yun yung admin task namin. Typing, writing the reports, booking our assessments, tapos yung mga nag-gather ng evidence, yung sa GP, yung mga okay. ibang specialist, in-email namin. Parang gusto ko yan. May very admin siya. Oh. Admin na may pagka-nurse. So, sa nursing skill mo, meron bang nursing skill na sa tingin mo, nagagamit ko pa siya ngayon sa trabaho Very ko? much. Kasi kasi di ba palliative care din ako before. Tapos community ako. So, alam ko ang galawan sa community. Oo. So, alam ko na kung ano yung ginagawa ng district nursing. Alam ko kung sinong team ang tatapikin ko Yun yung for... Ayun ang nakuha mo sa Oo. Kaya yung, kahit kasi may nagme-message sa akin, wala silang community experience, medyo hindi sila natatanggap. Tapos minsan, naglalagay talaga sa job description na community experience. Advantage yun. pag Pero meron yung, kang ganun. yung nursing home, community pa din yun. Bedside siya pero community-based. Kasi GP lang sila, wala silang... Parang sa amin lang din, bro. Sa amin naman, advantage of may hospital experience ka. Baliktad Kasi kami yung naman. gumagawa ng mga discharge summary, kami tumatawag ng mga doktor, mga in-hospital na mga pharmacies, ganun. So, kung sa inyo, mas maganda community sa amin, mas maganda kung may hospital experience. Diba? Oo. Kasi yung sa amin is I think yung sa atin is parang yung nasa gitna. Gitna kami ng hospital tsaka yung community. Maganda nga yung ginagawa nila ngayon. Kasi narinig ko yung Imperial sa mga nursing home, yung mga consultants galing, for example, St. Mary's, nagjo-join na sila ng MDT meeting sa nursing home to avoid hospitalizations. Para ma-manage na lang doon. Tsaka may mga community nurse like heart failure community nurses, sila nang pumupunta doon. Actually, pareho yung goal natin. Kasi pag nabigyan din sila ng magandang package of care or placement, lessen na Admission yung... avoidance. Yes, Yeah. yun yung Kasi goal yung natin. Ito talaga yung goal. Oh. Yung mga digital something, bro. Mga digital something. Kaya na-invento yung ganung trabaho. Oo, kasi hospital, admission avoidance, tsaka early supported discharge. Meron ba kayong early supported discharge? Meaning if kung okay na sila iuwi sa bahay, uwi sila mas maaga. Pero Merong monitoring. tinatawag na P3 pathway. So, galing sa hospital, nilalagay muna sila sa nursing home kasi wala pa silang placement like kung permanent ba sila sa hospital or sa bahay. So, nilalagay sila sa isang nursing home. Ina-assess namin din kung kung eligible ba sila sa funding. Ganun. Diba? Ang ganda. Nice, bro. Sana merong sa Pilipinas niyan. Para sa naisip, bro. Para sa naisip. Alam mo, pareho kami minsan naisip talaga. B1 at B2. Minsan pag may makita ka na Yung connection na talaga. pag may makita ka na very successful program gani sa dito sa kung saan ka nag-work sa mga first world countries, minsan maisip mo, sana meron sa Pilipinas, no? Oo nga. Kasi I think Sa tingin mo ba, Filipinos feasible? deserve, Feasible? health. Or, Wala, funding pa lang yung pinag-uusapan natin. Well, pero I yung think digital ward, meron man tayong meron man tayong funding, madami lang kinakurakot lang Oo ng mga nga. ano. oo. Shout Shoutout sa mga... Pero Wala. eto Hella, I've seen your videos sa TikTok and you created Life Beyond the Bedside. Para nakita ko na may advocacy ka for non-bedside nursing or what we call a soft life nursing. Actually, parehas kami, bro. Kasi para kami gumagawa ng videos to inspire and to let people for awareness, 'di ba, na meron awareness. ito. Kasi Merong may mga ganyan, iba kasi, oo. bro, pag na burn out ng nursing, nag-quit agad ng nursing, pumunta ng ibang work kasi they don't know na meron palang mga jobs na Na- nursing pa din
pero it's not that stressful and physically and mentally. So, why did you create Life Beyond the Bedside? Actually, na-inspire ako sa'yo. Ako, Jod! Nakita ko yung Maraming mga talaga. videos mo. Maraming na-inspire kay Sid. Yes, yung digital nursing era mo na Oo. parang ang ganda, parang nakaka-relate ako sa'yo. Pareho kami, soft life nursing, parang ganun. Tapos, Sino na una? Siya. Ako, Hindi, bago lang okay. ako. Tapos, nag-create ako ng isang video lang. Nagsimula sa isa-isang video hanggang sineryoso ko na talaga kasi marami na yung nagme-message. So, doon na ako nagseryoso na, sige, siguro, kasi wala na din akong magawa. Yung board na. So, nag-make ako ng mga videos. Nakaka-help din siya. Actually, oo. Nakaka-help siya for both. Yes, both Sa atin, kasi parang, we're sharing ba? Parang super ganda sa feeling na we're sharing this to other people. Tapos sa kanila, kasi madami palang talaga bro, burnt out sa Marami, bedside. bro. Marami. Di, tulad ko, ako kasi napanood ko si Sid ng digital nursing. Nung time na yun, wala pa ako dito sa Wait lang, episode ko ba to? episode niya. Oh, di ba? So ako, curious ako. I know, marami din na nurses na curious din, di ba? So ako, burnout na ako sa area ko. Parang malaking tulong yun na napapanood. Ay, meron palang ganyan. Oo. Di pala, it's not the end. Yung parang Oo, di pa pala end yun. So, pero parang minsan, parang siguro nasasabi ng iba na we're romanticizing our role. Pero nakaka-help siya sa atin na parang if you make these kinds of videos or yun yung nasa isip mo na happy ka sa work mo, nagiging happy ka talaga. Kasi sometimes we just choose our battles pa. Kasi hindi naman namin sinasabi na walang stress. Meron bang stress sa work mo? I mean, sa lahat man siguro may stress. Lahat man. Pero siguro choose that stress. Yeah, choose your own battles. siguro sabihin natin hindi stress. Siguro challenges siguro. Ano bang mga challenges dyan sa role mo? So kasi meron kaming caseload, di ba? So the work is never ending talaga. Hitting Di ba? targets. Yung parang, di ba sa ward, pagkatapos ng araw mo, may Okay na. satisfaction ka. Oo. Natapos mo yung meds, natapos mo lahat. Uwi ka na. na. Tulog ka na. Nakalimutan mo lang yung ice. Pwede mo itawag? Ay, pakibigay ng ice Maybe sa ice. bed 2. So yun. Pero kasi after mong matapos yung case mo, magbubook ka na naman ng ibang case. Yun yung adjustment ko nung first. Pero nasanay na ako ngayon. Kasi nagta-thrive kasi ako sa yung parang may na-achieve ka. Okay. Ganun kasi talaga ako kasi kahit sa Pilipinas, medrep ako, may targets ako. Pag na-hit ko yung target, may bonus ako. So ganun yung Nasanay na, no? isip ko. Kaya at least kasi dito sa UK parang nanibago ako. Kasi wala masyado. 'Di ba sa Pilipinas may mga award? Oo. Yung parang Commission-based. o Diba? or kahit nurse ka, at the end of the year merong mga Best award, nurse. yung mga Nurse of ganon. the year. Star of the month. Dito wala talaga, walang bonus. Meron man, pero ano lang yung paper lang. Meron. Daisy Award. Daisy Daisy Award, Award. oh. Di ba Clap. last time si Recognition. Enzo. mga Clap. ganon. Or yung pin. Yung excellence something. Ganun. Yun lang. So, yun, gusto ko kasi yung ganun eh. Doon ako So more namomotivate. on, rewards, rewards pa yan. Basta, R&R, parang ganun, oo. Pero sa sarili ko lang yun. Para sa sarili mo hindi lang. Hindi naman ako Kasi nakakompete. it's a way of parang, okay, they're appreciating me, so I'm doing good pala. Parang ganun, di ba? Yun yung isang ng high functioning anxiety. Oo, feel ko parang, kailangan mo I think maybe validation. Is Yes, it? yes. Oo. Parang Validation. sa end ng therapy ko, sinasabi na nung therapist ko, parang nanghihingi ka lang ng validation. Oo. Parang, alam mo na yung kung ano yung gagawin. Pero, anxious ka pa din. Yung parang ganun. Kasi parang you're hard sa self, like, okay, I'm not doing good. Pero kailangan pag sinabi na, okay, you're actually a good nurse, parang, okay. Parang, Na-appreciate okay mo pala yun. ako. Oh, parang na-motivate ka ba? So, bro, ikaw, anong challenge ba? Challenges sa Ang digital challenges nursing? is pag-balance ng time ko sa nurse show. Tsaka hindi, actually, okay man yung work ko. Okay yung work ko. Minsan lang, yung sa ICE ba? Kasi computer, 12 hours kasi ako computer, tapos nakaupo lang. Yun yung challenges na dati, nung mga mid-year last year, parang carpal tunnel. Oo. So, sa typing and all. Pero sa work-wise, bro, kayang-kaya, bro. Oo. Promise. Kung nurse ka, Kaya. kung experience na nurse, kayang-kaya. Actually, mas na-enjoy ako kasi yung work ko sa ward before, parang very busy tayo dun sa ward. Parang wala na tayong time mag-check ng mga labs and parang, may time naman, pero parang iba siya ngayon kasi nakaupo ka lang, so madami kang time magbasa ng mga notes, mag-search, ilan ba yung normal values ng ganito? Okay, parang ma-refreshan ka ba? Okay, parang ganun. May hinabol ka bang time dyan? For example, one patient, may certain time ka na para Wala naman, matapos bro. yun. Pero, kunyari, iba-iba kasi per sakit eh. Kunyari, heart failure, once a day lang yun na monitoring. Heart conditions pa lahat? Hindi. Hindi. Meron kaming cardio, heart failure, AF.
Meron kaming waiting list sa mga cardiac surgeries. Tapos meron kaming respiratory. So, meron kaming COPD, meron kaming CAP, meron kaming COVID, meron din kaming mga diabetes. Madami yung virtual wards namin. Actually, it's a big ward. Whenever I ask people na, tingin mo, ilan yung patients namin in total? Ikaw, I will ask you, ilan yung patients namin in total sa tingin mo? Like each or the whole Dili, team? sa whole virtual ward namin. It's called virtual hospital kasi pag madaming virtual wards. So, sa tingin mo lang, ilan yung... Max yung cap nyo. Parang ganun. Hindi cap, yung current patients namin ngayon. 40? 40. Ikaw, bro? 50? So, yung patients namin, nung last time chinek ko is mga 250. Wow. Ang dami. Malaki talaga. Malaki ngayon namin. Madami kaming natutulungan actually. Talaga, admission avoidance as in. At nakasave talaga yung hospitals, yung NHS sa admission avoidance. Kasi Of course. parang may budget yun per bed Oo. per day. Mahal ata. May budget yun. Kaya di ba, kahit sa mga appointment, for example, ako sa endoscopy, nag-miss sila or di sila pumunta sa appointment nila. Ano yun? Waste yun ng, waste ng yun ng NHS. resources, yeah. Oh. Actually, yun din yung na-appreciate ko din. Kasi nung nasa bedside ako, parang hindi ka na nakakaupo, kausapin yung patient, always ka na lang nagbibigay ng medication, naghahabol sa personal care. Pero hindi yung kasalanan ng nurse ha. It's just yes. yun talaga, Yeah. ang dami kasing trabaho, no? Yun ang nagustuhan ko din. Actually, gusto ko yung palliative care actually. Kasi kung hindi ako nurse assessor ngayon, babalik ako sa palliative. Kasi nakakausap. Nasasad ako sa palliative. Kasi yung ginagawa kasi namin, you give the patient comfort. Yung peaceful yung nila, pagkamatay nila. So, kaya nagbibigay din sa akin ng parang satisfaction na nakatulong ako, nakikita Before ko a na person peaceful dies. yung nila, death nila, tapos nakakausap mo yung family. Kasi gusto ko yung communication. Yun. Okay. Kasi, di ba, nag-consultate Ang mahirap din lang ako. dyan kung may attachment. Di ba? Yung Iyak ka lang. Iyak ka with the Iyak. patient. Na-try mo na umiyak with the Yes, patient? As in? With the family. Iyak ka lang with the family. Kasi tao ka din eh. Tapos may mga debriefing, mga ganun. Pero, nung naglipat ako sa ward, walang ganun. Naki-hurt ako sa mga namamatay sa hospital. Oo. Kasi hindi peaceful. Parang naka-antibiotic pa yung patient. Yung mga... bigla na lang. Matay na. Oo, hindi peaceful yung pagkamatay nila. In pain sila. Tapos after ng patay, namatay ng 6 o'clock, tapos handover na, uwi ka na, tapos parang, yun na yun, parang, may Pero maganda debriefing yung ba? maganda yung nung sa hospice na pinagtrabahuan ko. Kasi, hindi kami 12 hours nag-work. Okay. Kasi baka mamatayan ka ng ilang patient. Madalawahan, tatlo, di ba? So, 8 hours kami. Yung night lang yung mahaba, parang 10. Talaga? So, may mga consideration I didn't know na that. ganun. Nag-apply ako actually ng ibang role sa palliative care. Pero wala kasi akong driver's license. Ayoko na mag-bedside, di ba? So, may mga role sa palliative care na sa community. Nag-course din kasi ako. Pero, yun nga, doon ako na sa driver's license. Nag-try ako once mag-exam. Pero, nag-fail kasi ako sa practical ko. Tapos, sabi ko, Di ba sa community, kailangan talaga nagda-drive ka? hindi, kasi naman. London eh. Okay. London, Kung very London, okay lang. accessible kasi. Pag nandun ka sa countryside, kailangan mo talaga. Alam mo ba bro na madaming kinds of community nurses din. So meron yung district Iba-iba rin. nurses, meron mga home visitors, Oo. Health visitor. visitors, school nurse, 'di ba? School nurse. Kasi yung di ba, pumunta ako dito as DN. So, malaking community na trust yun. So, andun lahat. So, yung mga kasabayan ko na Band 5 na community nurse na nagpunta dito, mostly sa kanila, Band 6 na, Band 7, nag-specialize na diabetes, TVN, continence, yung mga health visitor, school nurse, ganun na. So, it's not just in the hospital talaga. Ang laki ng scope ng nursing dito sa UK talaga. Yeah. Mahirap din ang community nursing kasi risk din yan, di ba? Pupunta ka sa Bahay ng address, di mo alam kung yung environment, kung totoo delikado, di ba? Ay, sige, kasi nag-home visit ka, di ba? May question ako sa'yo. Pagkapasok mo ng bahay ng isang pasyente, ano yung first na ginagawa mo? Like, what do you check? Or ano yung kailangan mong gawin? Meron kaming SkyGuard na device. Ano yung SkyGuard? So, it's a device na pag may emergency, Sasabog, you're in danger. sasabog yung lahat. Ipapress mo siya. Tapos may kakausap sa'yo. saan yung connected? May company na, sila Parang third party na company. So, kunya sasabihin mo na I'm in danger, ganon. Ganon. Tapos anong gagawin nila? Di ko alam, hindi ko na-try. Baka sa tingin ko, baka sila mag-contact ng emergency response. Parang, Tapos may location mo may na yun. GPS, ganun. Pero pag pumunta kami sa patient's house, usually, pag may package of care, merong
from the care agency. Ah. So, hindi ka ikaw lang doon. Pero may times pa din. Pero thankfully naman, hindi ko pa na-experience yun sa loob ng bahay. Pero outside, may experience ako na na-assault talaga ako. On the way to my patient's house. Sa tube, may disruption. So sabi ko, magla-lime bike ako. Nagla-lime bike kasi ako before eh. Tapos, Line bike yung hinloadan, di ba? Tapos pwede mo nang kunin. yung electric Santander, Electric. yung mga lime. Parang ganun. gano'n, pero lime siya. Tapos, dumaan ako. Pag nag-bike ka, yung map mo, idadaan ka niyan sa mga kanal. Kasi nearest yun. Oo. Tapos Hindi same kanal, thing. kanal sa Pilipinas ha, ibang Hindi. kanal. Oh, Yung yeah. parang Social lang man-made pala na dito. rivers, di ba? Parang yun yung kanal. Parang gano'n. Maliit na river, parang gano'n. Hindi, actually sa kanal. Body Nakabike of water siya. So, canal side. So, doon ako pinadaan. Tapos may part na sirado. So, may nakabantay doon na worker. Kasi sirado. Tapos, so merong ramp. Pumunta na ako sa ramp. Tapos, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. So, nasa cellphone ako, saan ba talaga ako pupunta nito? Tapos, malilate ka na, yung mga ganun. Tapos, may bigla na lang gumanon sa akin. Oh my Tapos, God. nung pagtingin ko sa mukha niya, duguan yung mukha niya. So, yung ginawa ko, nilagay ko na yung bike, tas yung isip ko, kasi fight or flight na ako. Oo. Meron akong sigurong 3 ways saan ako tatakbo. Tumakbo ako pabalik sa kanal kasi alam kong may worker doon. May isang lalaki. Hinabol ako. May dala ba siyang something? Wala. Wala siyang dala. Tapos hindi siya nagsasalita. Tapos hinabol niya ako. Tapos sinabi ko sa lalaki, please help me. Tapos parang hindi pa pala niya ako narinig kasi naka-earphone siya. Tapos sinasabi niya, man, stop. Tapos ako, nag-panic attack na ako. Parang, help me, I don't know him. He assaulted me. Pabalik-balik. Para alam ng mga tao na, baka kasi akala nila na magkasama kami, di ba? Mag-boyfriend, girlfriend, di ba? May mga ganun. Tapos, yun, dumating na yung lahat ng workers. Thankful talaga ako sa company na yun. Yung mga construction work ba? Tapos, dumating na yung supervisor nila, tumawag sila. Pinindown nila yung lalaki kasi ayaw niyang tumigil. Parang meron silang zip tie, tapos inano nila. Tumawag sila police. Dumating yung police mga 10 minutes. Tapos, may ambulance din. Kasi duguan siya. Pero siya lang yung inano ng ambulance. Hindi ka chinek? Kasi daw nagsasalita ako eh. Tapos okay ako. Mas una nila yung ano. So, yun. So, pero actually, hindi ko na na-follow up yun. Parang Pero kasi yung traumatic anxiety ko din eh. Oo. Pero hindi ako nag-work ng ilang days. Pero, yeah. So, mahirap yun. Yun yung isang risk. Pero, I never experienced it sa bahay ha. Pero sa district nursing, meron talagang iba. Kasi may maraming domestic cases dito eh. Sabi nga nung friend ko na yan, community, pagpasok sa bahay, unang titingnan mo yung exit. Exit. Talaga yung aralin mo. Lalo kung mag-isa ka. Di ba naglinis ng wound ng pasyente. Wound dressing. Oo, yes, sa district nursing. Grabe rin, no? May mga mga hoarder. Yung district nursing ako, na-experience ko talaga yun, na wala kang paglagyan ng mga gamit. Kasi madaming gamit. Oo, yung hoarder. Tapos, imagine mag-wound dressing ka sterile. Saan yung sterile field mo? So, mahirap talaga siyang i-achieve sa community. Di ba? OSCE, di ba? Return demonstration, ganito, open natin, ganun. Pero in reality, ang hirap talaga niyang i-achieve sa community. Kahit yung coat mo, saan mo ilalagay yung coat ko? Depende sa bahay, no? Tapos yung toilet pa, saan ka magto-toilet? Minsan, yung mga technique namin, sa mga pub, pumapayag sila. So, sinushow mo yung ID mo. Pwede yung paggamit ng toilet. Pero isa yun sa reasons na umalis ako sa district nursing kasi may IBS ako. So, mahirap yung isang beses yung nahihiya na talaga ako. May double up din ang district nursing. Okay. Kasi may wound dressing na hindi kaya ng isa. Okay. Tapos ang hirap di ba sa hospital bed? Oo. Ganon ka lang. Sa district nursing, yung mga bed, mga normal lang na bed. So, yung back pain, yung mga ganon. So, hindi ka na makatayo. Or bilateral leg wound dressing. Dalawa kayo. Tapos yung kumukulo na yung tiyan ko. Takbo talaga ako. Kasi yung bahay, grabe, hindi mo talaga Hindi mo magamit yung kaya. toilet. Hindi talaga ang dumi-dumi. So, yun. So, umalis na ako. So, ngayon naman, meron pa ding mga, times na flare up. Pero, okay naman. Kasi, hindi naman whole day ako nasa labas or nursing home. So, may toilet. So, yun ang challenge talaga Mga pag challenges. community, no? Yes. Pero okay yung sabi niya, bro, nung may pinipindot. First time ko Ano tawag narinig doon? yun. Anong tawag doon? Skyguard. Skyguard. Meron no? na mga Sky district Baka nursing. helicopter yung darating. Tapos naglalakad ka lang, napindot mo, no? Oh, Pwede? nangyari sa akin yan. Tapos, tumawag sila sa phone ko.
oh sorry, napindot ko lang. So tawag na ako pala. Tatawag sila. Anong masasabi or ano yung response ng husband mo regarding your work? Na nag-work ka sa bahay, tapos pumupunta ka sa bahay ng mga pasyente. Okay ba siya? Or concerned ba siya sa'yo? Ganun. It works for us. It works Lalo na sa anak namin. Kasi school runs. Pero yung asawa ko kasi part-time. So marami talaga kaming oras sa anak namin. Kasi naririnig ko sa iba, parang very difficult. Yung switching kayo, di ba dapat? Di ba yung story mo palagi, bro, no? Oo. Yung ano ba, yung mag-switch ng baby Sa train bantay station? sa train station. Oo, yun. Mag-handover. Hindi namin na-experience yun. Kasi nga, okay kasi yung work namin, part-time din siya. Tapos sa akin, pwede ko namang i-adjust yung time ko na nasa bahay na ako pagdating ng anak namin. Yun maganda. Oo. So, maganda siya. Tapos weekends, maalis kami. Mahilig kami, lalo na pag summer, mag-park, ganun. Tapos, nakikita mo talaga kasi sa anak mo yung pag marami kang time sa kanila. Para maganda yung mood nila, maganda yung pagpapalaki mo sa anak mo. Pero alam ko naman kasi na hindi kaya ng lahat. Dito din kasi sa London, kapag malaki ang sweldo mo, malaki din yung gastos mo. Meron kasing mga programs yung government dito eh. Katulad ng bahay namin. Na-afford namin yung 3-bedroom sa London. Na-mortgage na ba? Hindi. London Living Rent. Di alam ng lahat. Ano yun? Hindi So, ko alam London yun. Living Rent. Parang rent to own? Pwede mo siyang bilhin. So, London Living Rent. yun ang isang magandang program dito sa London eh. So, ang aim niya is tulungan kayong mag-save for a mortgage. So, meron siyang qualifications din. So, for example, ang maximum ngayon parang 65k household income. Pag dalawa kayong nurse, hindi kayo magka-qualify. Oo, kasi More more than. than. So, kami kasi part-time yung asawa ko. Tapos, before nung nag-apply kami, mas mababa pa yung sweldo. 1.5 pa ako eh. So, nag-grant naman kami. Parang sakto lang din yung Ayun, income namin. tutulungan ng government with So, the para rent? bibigyan ka ng mababang rent. Para makapag-save ka for a mortgage, yung mga shared okay. ownership. Pero hindi siya council. Private. Sabi nung friend ko, consider daw siya as social housing. Okay, social housing. Pero, so, kung London rate, 3-bedroom, how much? Oo. Noong nag-umpisa kami, kasi ano na kami dyan eh, mag-4 years? 5 years na ba? Mag-5 years? 1,089 lang yan. 3-bedroom. London? 1,089. Pero ngayon, kalahati kasi nito. 4 years na kami, 1,3 na kami. Okay pa din, 3 Meron bedroom. mga for single na, isang like Meron 2-bedroom? May 1 bedroom. Saan ba Ano, ni-apply? flat or house? Flat. So kami din ang first occupier ng bahay namin. Saan ba mag-apply? Mga housing agencies. Hindi ka papasa, bro. Hindi, below 65 lang ako. Merong Hindi ka pag below single, 65. hindi, papasa siguro. Di ko alam. Tignan natin yung May kumpanya ka. pag single income. Hindi ba? Hindi ba pwede? Pwede naman. Pwede. Pwede. Hindi, pag di pa umabot sa total. Pero di ko alam yung total nung pag single. Okay. Tapos dapat pwede. may kasi savings ka din. sobra kami ni Mrs. Dapat, hindi kayo pwede. Dapat may, ka din, konting savings kasi it shows na marunong kang mag-save. Kasi yun yung point eh. Mga magkano yung kailangan savings? Less than 10K. Okay. Okay lang. Okay. So, doble ng... Ito kasi, nasa 2-1 to. 3-bedroom. Grabe Diba? na, 3-bedroom, 1,000 lang. 8-9, grabe. So, siguro kung single ka, 1 bedroom, magkano yun? Babayaran mo? 300? Hindi. Pag 1 bedroom, siguro nasa... 400. Ngayon ha, kasi noon pa yun eh. Mga 1,900. Hanap ako ng 2-bedroom kasi sa kwarto ko syempre, sa yung nurse na show na, tama. pang content na Oo, room. mga... Tignan natin mamaya. Mga housing association. Try mo, bro. Titingnan namin mamaya guys, tapos pag share namin sa inyo guys. Ako muna una. Joke lang eh. Next time siguro gawin natin ng Pero, kasi hindi namin alam, 7 years na ako dito, hindi ko alam yan. 7 years yun na din. Tapos nag-rent na ako ng ilan taon na? Mag-7 years na ako nag-rent. Dapat alam mo lang talaga yung mga... Pasikot-sikot, no? Pasikot-sikot Dami na. dito. Pangatlo nang natutunan ko sa Kasi, no? yung mga ganyung term pala. Kaya guys, Oo. panoorin nyo hanggang sa last na, Oo. kasi meron pang mga... Meron pa. Ako kahit mag-part-time ako, di pa rin naabot. Hindi pa din, oh. Kasi si Mrs. Mayaman kasi kayo eh. Kami mahirap lang Hindi kami. kayo mayaman. Tawag niya si Mrs. kasi nasa Blessed. 45 siguro, di ba? Band 6 is tapos kung 45. ikaw bro, 40 ka din. So, let's say above 8. Hindi ka na 40, 50 ka na bro. Lampas ka na. Hindi ka na abot 65. Sa 55K? 65. Hindi ka na abot bro. Hindi abot. Kasi may kumpanya pa ako eh. Ma-detect nila yan. Kasi may mga kami eh. May mga kumpanya kami. Mga kumpanya. Akala mo ang yaman, may kumpanya, no? Sa papel lang pala. So, yun ang
naisip ko sa London ha, parang kung mataas yung sweldo mo, mataas din ang cost of living mo. Pag maliit ang sweldo mo, Yun nga. yung cost of living mo, medyo... Maka-qualify ka sa Kung mga alam mo ganyan. lang. Kung alam mo. Part-time lang tayo, bro, no? Kahit na. Pero, nakuha mo siya kasi British ka na. Hindi. ILR. Wala, hindi. Ah, hindi din. Working visa ka pa lang noon? Working visa. Nung nag-apply ka ng ILR, di ba, hindi ba yan ang public funds? Hindi siya public. Hindi siya public funds. Private man yung mga housing agency. Pero recently ko lang nalaman na part daw siya ng social housing. Kasi may friend ako na nag-apply ng Universal Credit. Oo. Tapos sila yung nagsabi na social housing to. So marami na din akong friends na nag-branch out na, uy, ganito kami. So, Hindi mo sinabi. Ngayon na tayo nagkakilala, bro. The first name si Dominic, bro. Nung sana nagkakilala kami nila, yung mababa pa sahod ko. oo, ganun. Ngayon kasi tumaas na sahod, pero tumaas din So ng... yung technique dyan, pag may nakita kayong bagong Bye. building na mga flats, Ah. kasi yung mga bagong tayo na flats, parang meron silang responsibility sa London na magbigay ng a few units para sa London living rent. Okay. Ganon siya. Kasi yung mga may-ari niyan, mga housing associations din lang naman. 65, no? Pinaisipan ko talaga. Uy, di ko alam yung 65 yung single check Hindi, natin. tingnan natin mamaya. kaya. Research nyo. Kasi malaking So, tulong yan. isang tanong, isang sagot. So, Hela, babalik ka pa ba sa bedside? No. At dahil dyan, magbabalik ang The Nurse Show! Housemates, ipinatawag ko kayo ngayon sa confession room para sa isang special task. Ano po yun? Sa darating na May 16, 2026, kayo ang mag-host ng isang concert. Concert? Good. Ano kaya yun? Saan po, kuya? Gaganapin ng concert sa Dingwalls, Camden Town, London. Hindi ko alam. Ano po yun, kuya? Anong concert po? Kayo lang naman na mag-host ng concert sa London ng isa sa pinakasikat na banda sa Pilipinas. Concert? Totoo po ba, kuya? Ba't po kami? Ayaw nyo? Siyempre, gusto po. Gusto po, kuya. Tinatanggap nyo ba ang hamon? Opo, sure. Opo. Kayo na pong concert yan. Walang iba kundi ang Orange and Lemons live in London. Orange and Lemons. Grabe sikat yun, bro. Ano pang hinihintay ninyo? Magtrabaho na kayo. Invite nyo na ang mga friends nyo. So mga Nurse Squads, ano pang inaantay nyo? We're inviting you to watch Orange and Lemons live in London on May 16, 2026 at Dingwalls, Camden, London. So guys, if you want to buy tickets, we'll post the link on the comment section and use the code NURSE to get £5 off. So kami po ang host dyan. So what are you waiting for? Buy your tickets now and see you there! Mabalik ang The Nurse Show! Grabe, ang dami kong natutunan kay Hela, bro, today. Madaming terms na ngayon ko lang narinig. At madaming mga government scheme na. Yes, Kabisado ni Nai-avail natin ni lahat. Hela. Kaya guys, if you want to know more about the government of the United Kingdom. This is the Secretary of Kuan. Secretary of Availing Secretary of Kuan. Schemes. Yeah. Anyway, mag-icebreaker muna tayo, Hela. Kasi narinig namin na one of your hobbies daw or yung pang work-life balance mo is traveling. Traveling around, hindi man masyado abroad, pero around the UK, London. So we prepared something for you. So ang gagawin natin, mag-games tayo. So maglalagay kami ng pictures dito. So hindi siyang buong picture, para siyang part lang ng picture. Tapos huhulaan mo kung saan yan. Sana Okay. lugar. So nilagay namin hindi lang UK, pati yung mga some of the European cities. Okay, sige. Malay mo, Try natin. teka lang, marami ka na napunta na European countries. 2 countries pa lang. Kasi pala uwi kami sa Pilipinas Oo, diba? Uwi na lang. So, France tsaka Italy. Okay. Trivia to sa mga lahat ng mga nurse squad. Ang pinakamahal na country na pwede mong puntahan is Philippines. Oh, di ba? Hindi kami nag-usap doon. Yeah. Ready? Ready, get set, go. Alam mo yan, nadaanan Para mo sa na yan. Central yan eh. 3, 2, 1. Central London. Sa Little yeah, Bend, Victoria Station. Victoria Station. Grabe, ang liit naman yung nilagay. syempre, Yan, ano? yan, kilala ko yan. Kaya yung ano, okay Yan, na. yan. Yan, sa Dorset yan, sa Jurassic Anong name? something. Jurassic? Jurassic Park? Durdledor. Durdledor. Jurassic pala yan. diba? Sige, sorry. Pero tama siya sa Dorset. Papunta na ako dun. Tama siya. Oy, gwapo naman yan. Sa London, malapit sa London, sa Parliament. Westminster Bridge. Parliament. Sino Sa Parliament. Sino yan? Kina mo ba yan? Kinamodelo? Gwapo naman. Shout out RV Tong. Uy. Ayan.
Malapit ba yan sa St. James Park? Doon sa, malapit sa Buckingham? Ay, hindi pala. Ay, hindi pa ako nakapunta sa Edinburgh. Hindi pa ako Princess nakapunta. Park, Edinburgh. Ayan. Yan, pupunta kami dyan sa Rome. Yes, Colosseum. Ang galing, galing. Masarap yung ano doon, pasta doon. Pasta. Ay, familiar. Ha? Saan yan? Familiar sa bahay Pag ko yan. malaki. Bahay ko. Ay, namin yan. Sa Buckingham? Yes. Ay! Picture ko yan. In time, just Picture in ko yan, time. bro. Oh, yan. Yan. St. Paul's. St. Paul's Cathedral. Ewan ko na kung di ko makuha yan. Di ba? Picture mo yan, bro. Hindi ko alam. Picture ni Wendell. Saint, nakapunta ka na dyan. Kita sa, Hindi sa loob. kita sa composition. Joke lang. Pero maganda yung mag-pictorial dyan. Mm. Ay, sa Piccadilly Circus. Nice. Tarang! Oh. Paggala ka talaga sa London, alam mo. Kasi yung work ko, para na din akong gumagala. Oh, di ba? So, yun. Happy ako na naglalakad. Tapos, tingin-tingin ako. Oh, yan. Ayan, dun pa din sa Millennium Bridge. Yeah. Malapit sa St. Paul. Ayan, May shot- picture ako dyan eh. Shot ko yan. Shot mo yan, bro. Oo. Dyan kami Yan. Oh, wow. Ano yan? pregnancy Shout out sa model. namin na ano. Shout out pala Sorry. sa mga models ko dyan. Yes. Maganda talaga yun. Gusto ko yung angle na yan. Yeah. Oh, may Na picture na shot kami na dyan. yan. Ayan. Hala. Ay, alam ko yan. Sa Scotland pa din? Hindi, Switzerland. Ay, hindi Yan, pa ako Ano pinicture- yung interlocking, hindi? pinicturean ko yan. Ito yung crash landing on you? Oo, Crash Landing on You. Oo. Diyan ako nag-propose, Char. Wow. Hindi, joke lang. hindi. Big Ben. Oh, Yan, Big Ben. Umabot ako dyan. Office Nag-assess yun ako. eh, RV tsaka ni ano. ni EJ. Malapit dyan. Nag-assess din ako. Ay, shot mo yan, oh. Oo, shot ko yan sa Big Ben. So, yan, lagi kami dyan ni RV kasi mostly ng mga engagement shoot. Dyan. Dyan talaga, Maganda Westminster. kasi very aesthetic. Pinapatawid dyan, pinapatawid. Nagre-request ba sila? Hindi, kami nagpapatawid dyan. Tower Bridge. Yes, Tower Bridge. Yan, Yan. Tower Bridge. Oo. Yay! Congratulations! Galing gala talaga Shout si out Hela. kay Cuisinars Shout out kay Wendell. for making this Shout game. What is your advice to all nurses there na pagod sa bedside na they want to do something na Pwede pala mag-explore na makatagpo ng ganyan na role tulad sa'yo. You just need to explore. And maybe before exploring, have a little bit of rest. Parang don't be too hard on yourself. Tapos, pag hindi na talaga kaya, just think na it's not the end of the world. Merong maraming roles na maybe more suitable for you, for your situation, kasi iba-iba tayo eh. Ina-acknowledge ko naman na there are people who are really happy working bedside kasi marami din yung factors like environment mo, maybe your friends sa work mo, so iba-iba talaga. You just have to choose your battles talaga. Explore and make sure na you take care of yourself. Meron naman ding, you can have an off-sick para, reset. Kasi hindi lang naman sa non-bedside roles ang may work-life balance. It's something na dapat nating i-prioritize. Kasi hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. So we have to take care of our health. Not just our physical health, but our mental health din. Diba? Ano masasabi mo, Siege? Ah, Kasi galing, ikaw, galing. diba? No, nagsalita pa siyang nung naiyak to si ano, naiyak siya lang. Oo. May hugo talaga si... May hugot. May hugot Yeah. sila, I was no? in a very bad situation mentally. So, gusto kong i-share yung awareness lang sa mga nurses na burnt out din. Yun sa bagong role mo ngayon, may instances ba dyan na nasasabi mo na tama yung decision ko? Na Buti na lang. Buti na lang. May gano'n ba? Parang may turning point ba dyan na parang may nangyari na ay, buti lang talaga. Ito na ako ngayon. Oo, kasi sa bedside kasi, parang isang konting mistake mo, it can cost a patient's life. Dito, pag meron akong mistake, yun ang sinasabi ko na buti na lang andito ako. Kasi unlikely na makakakos ng direct harm to my patient. Oo. Either nakalimutan ko lang mag-send ng referral, yung mga maliliit lang na bagay na alam kong hindi makaka-affect sa life ng patient. Pero at least, alam ko... Peace of mind siguro. Yes. Peace of mind. Peace of mind lang. Kung saan ka may peace of mind, dun Saan ka. ka? Kung saan ka happy, dun ka. Ikaw bro, meron ba sa'yo na parang buti lang, digital nurse ako? Sa akin bro, buti na lang nasa digital nurse na ako na pwede akong may time ako sa nurse show, may time akong kasi sa Pilipinas kasi palagi kong 'di ba gusto kong umuwi. Pag sa Wardak kasi ako bro, parang 3 weeks lang yung mga leave doon kasi
busy, understaffed. Dito kasi very giving, very generous yung namin, yung management. Parang pag gusto ko mag-leave bukas, pwede. Parang gagawa nila ng paraan kasi you're not, I mean, di kasi face to face. I mean, di kasi face to face, kaya kung may adjustment konti, magagawa ng paraan. Ganun. Hindi mo rin talaga alam kung yung swerte mo, di ba? Sa tingin ko sa'yo, buti lang digital nurse ako. Kasi nakapag-content akong digital nurse. Yes. At nabuo ang The Nurse Nurse Show. Yeah, di ba? And Feel ko kasi bro, kung sa ward to, wala, I don't have time for this. Kasi, Gusto mo lang matulog, no? di ba? Yung mga ward, ITU, di naman na-appreciate na talaga natin sa bilib tayo sa kanila, di ba? Pero wala kang time mag-content. Ma-compare ko talaga yung life ko, bro. Kasi pag uwi mo, kahit si Mrs. ITU siya, pag uwi sa bahay, tulog na yan. Kahit sabihin ko, babe, gusto mo mag-content, anong time ko dyan mag-content, di ba? So, kaya nung naka-digital nurse ka, nagkaroon ka ng time. Nagkaroon ng time. Ng work-life balance. Pero ikaw, bro, did you ever think na, try ko kaya itong non-bedside role? Oo. Kasi di ba, alam ko galing ka ng A&E, nakapagod sa A&E, tapos endoscopy din, of course, busy din endoscopy. Did you ever think na, mag-bedside lang ako? Oo naman. Saan? Kaya nga ako nanood sa'yo eh. Ay, talaga ba? Oo nga. Kaya nga nung na-curious Diba ako. inspiring, no? Na-curious ako nung nakita ko tong digital nurse. Kasi nung time na yun, syempre pagod ka. Although, mas pagod ako sa A&E. Sa endoscopy, sabihin ko na di naman ganun kapagod sa A&E. Pero syempre, pupunta ka pa rin sa hospital. Hindi lang, yung pagod kasi hindi lang sa work eh. Yung biyahe mo, di ba? Pag uwi ka, rush hour, nagkipagsiksikan ka sa train. Yun, overall, napagod. So, nung time na yun, nakita ko to, the digital nursing, tapos nasa bahay siya, nag-work siya, nakita ko, uy, meron palang ganito. So, doon nabuksan yung awareness ko na may mga trabaho pala na kakaiba na pwede kong pasukin. So, tanong ako kay... Nung nakilala ko na siya, bro, may hiring ba dyan sa inyo? Paano ba mag-apply? Lagi akong nagtatanong sa kanya. Pero ngayon, siguro tama na isa sa atin ang digital nurse. Pero sa hospital din parang meron ding mga roles na less physically straining. Katulad mo, A&E to endoscopy. Compared naman. Radiology. Parang mas less yung physical strain. Meron pa din. Oo, meron pa din. Pero iba kasi yung kapaguran sa bawat area. Di ba? May mentally, may physically. Pero pag sa A&E ka, syempre, pagod talaga. Pero kung sanay ka naman tapos sanay ka, maganda yun ng management, yung samahan, I think kakayanin mo yung pagod kahit saang area ka. Kasi yung asawa ko, parang more than 6 years na siguro siya sa A&E. Oo. So, okay naman siya doon, pero part-time nga siya. Pero kung gusto mo rin, kasi ako, kahit sa Pinas, sa ER na kasi ako. So parang dumating ako dito, naisip ko, gusto ko mag-try din ng ibang area na I want to go out of my comfort zone. Ganun kasi ako Gusto kong laging Yes. May labas iba kasi, lang. ayaw nila, parang yun nga, gusto lang nila comfortable na sila Takot doon. na sila. Hindi nila alam, baka doon, mas pangit pa yung management. Yun mga nga. ganun. So, But you need to, to take risk. Lagi naman yan Pag explore risk lang. taker ka, ma-achieve mo yung mga bagay na hindi mo inaakala ba. Kasi ako, di ba, ilang beses na akong naglipat ng trust, ng role. Try lang. Di ko naman sasabihin na ito na yung last role ko din. Yeah. At yun ang kaganda nito sa UK kasi kahit wala kang experience sa isang area pero pumasa ka sa interview, ginalingan mo, willing to learn, ititrain ka nila. Kasi ako, wala akong experience sa endoscopy. Oo nga, di ba? Di ko alam ko yung yung susundot-sundot ba yan ng mga camera. Pero pagdating ko doon ako na-train. Bro, you have a good point kasi may iba kasi na ayaw lumabas kasi sabi nila, gusto ko yan pero wala akong experience. Ayaw ko mag-apply. Yun lagi ang rason, di ba? Ano gagawin ko dyan? Di ko alam yan. Computer yan. Wala akong experience dyan. Yeah, then you said wala kang experience in endoscopy. Actually, wala din ako experience sa digital nursing. Did you have experience as CHS? Wala din akong wala, diba? So, it's a matter of yung kung gusto mo talaga, try mo lang. Kasi parang ayaw ko talaga nag-regrets. Tama. Parang, what if Mas okay na try mo. Just focus on your transferable skills. Yun. Yes. That's And also, tayo mga Pinoy nurse, Tama. magaling tayo. Madaling mag-adapt. Magaling mag-adapt. Teachable. Magaling tayo. Dapat open heart, na teachable heart. Naniniwala ako dyan. Kahit saan mo tayo isabak. Diba, ngayon, wala akong alam sa isang area. Puntayin mo ako dyan, bigyan mo ako isang buwan. Di ba? Oo. Correct. Kaya ko yan. What can you say to your younger first-year nursing student self? You will succeed. Don't give up. Kasi, nung college kasi ako, hirap kami sa tuition. So, my point na parang akala ko baka hindi ko na matapos. Parang may plan B na ako. Nag-succeed pala ako. Tas nandito. Actually, wala kasi akong planong, di ba yung iba, student pa lang sila may plano ng mag-abroad. Ako wala.
parang dumating na lang siya at binigay ng madali sa akin. Yung isang beses lang ako nag-take ng mga exam. Tapos, ang dali talaga. Yung pera, di ba may pera din tayong Nilalabas. sinispend o nilalabas. Hindi din ako nahirapan. So, yun. You will succeed. Galing. Kasi ngayon, successful na. Sa Successful. career, Sa di ba? career. And family. Yes. And peace of mind. Success. Oo. Sumakses. Success na. Hela, where can we find you? And where can we watch your videos? Ano nga yung name mo sa So, TikTok? sa TikTok at Instagram, Life. Life Beyond the Bedside. Tapos sa Facebook, Hela Ting. Okay. If you want to learn more about my role, I share videos about it and work-life balance na din. Thank you so much for this episode, for coming. May bago kaming segment kasi nangyari kasi sa mga guests namin, sa previous guests namin, mayroon silang manifest dito sa episode. Tapos nangyayari. Pati kami din, mahilig kami mag-manifest. Kasi itong The Nurse Nurse Show, nag-start to sa manifesting din. Oh. So namin, i-continue na namin sa lahat ng mga guests namin. Tatanungin namin sila kung ano yung mina-manifest nila. What are you manifesting? I am Hela Ting and I am manifesting that I will be a mother of 2. Yay! Ibibigay yan dahil nag-manifest ka sa The Nurse Nurse Show. Yes. Thank you so much, Hela. And Thank you may so gift much, kami Hela. sa'yo, Hela. Gamitin mo yan Meron sa kang mug Thank you. sa work. sa office mo. Yes. Ang masasabi ko lang, just try, siguro come out of your box and para wala kayong regrets in life kasi yung regrets talaga medyo nakaka-regret yung regrets. Kaya regrets eh. Nakaka-regrets, di ba? Regret. Pero don't be afraid to try. And if you have kasi yung mga gusto na sa mga interesado sa digital nursing or sa soft life nursing, andito kami. Ako, si Hela. You can drop us a message. Pero sorry minsan na hindi kami nakapag-reply kasi ang daming nag-message sa amin. But we'll try. In demand. Yes. And I've also tried, bro, na I'll make more videos about digital nursing. Ganun. Siguro sa mga nababurnout na lang na kasi na-feel ko rin before. So don't be afraid to take risk. Kasi sabi nga, mas okay nang na-try nyo kaysa pagtisiyan nyo in the future na sana pala. Diba? Sana pala. Nagawa ko yon. So ano lang, lakasan lang ng loob. At of course, need to pray. Bago kami matapos, nagpapasalamat muna kami. Of course, thank you to Odola Finance App. Pwede ka na magpadala diretso sa Philippines. At pwede ka rin mag-invest through gold. Bro, if they use code NURSE, they will also get 10 pound gold Sa unang padala. sa unang padala. Basta may padala above 20 pounds. Oh, galing, di ba? Also, Uncle Pinoy, if you want pork belly or mga Filipino breakfast and Filipino food, go to www.unclepinoy.com. This is Siege Manto, your digital nurse from London. And I'm EJ Abarientos, your nurse photographer in the UK. And this is a show created by nurses for nurses. This is the Nurse Nurse Show! For more interesting nursing stories, please subscribe to The Nurse Nurse Show. Diyan nagtatapos ang episode natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang usapan natin today, follow or subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga episodes. This is a safe space, mga Nurse Squad. We hear you, we feel you, we are you. Kita-kits sa next episode!